Nang malaman ni Joe Fan ang pangalan ng kanilang kasalukuyang pinuno, tinanong niya kung ano ang antas ng cultivation ng babae na ito. Nagsaad ang Tower Master na younger sect sister niya ang kanilang pinuno, at sa tingin niya, nasa antas ng third layer ng Heavenly Realm ang lakas ng kanyang sect sister. Naging seryoso si Joe Fan nang marinig niya ito at nasabi niya na kaya niyang labanan ang tao na ito. Kaya agad niyang sinabihan ang Tower Master na gagawin na niya mamaya ang misyon na ito. Natuwa ang Tower Master nang marinig ito at sinabi niya na dapat gawin ng mabuti ng ating bida ang misyon na ito. Kasabay nito, agad na tinaas ng Tower Master ang kanyang kamay at nagising ang magkapatid sa kanilang pagtulog. Seryosong sinabi ni Joe Fan na gagawin niya ang lahat upang magawa ang misyon na ito. Habang papalabas, nagsaad si Tianba na ngayon lamang siya nakatikim ng ganoon kagandang alak sa buong buhay niya. Nasabi rin niya na nakakahiya lamang dahil nakatulog siya agad matapos niyang mainom ang alak na ito. Habang hindi nakatingin ang magkapatid, agad na nilabas ng ating bida ang isang gamot sa kanyang likuran at pinakain niya ito sa kanyang demonic baby. Pagkatapos, agad niyang inutusan ito upang makita niya ang Tower Master nang hindi siya nararamdaman nito. Matapos ang ilang sandali na paghihintay, napansin ni Joe Fan na may dumating sa silid ng Tower Master. Kaya nagulat siya nang makita niya ang mukha ni Elder Yan. Kaya napatanong siya kung ano kaya ang relasyon ng Elder na ito sa Tower Master. Bigla namang hinawakan ni Elder Yan ang balikat ng Tower Master at galit na tinanong niya ito kung ano ang ginagawa niya. Nagsaad naman ang Tower Master na pinapataas lamang niya ang pagkakataon na makuha nila ang Body Roots. Kaya ginamit niya si Song Yu upang nakawin nito ang kayamanan ng kanilang sect. Ipinangako rin niya na kapag natapos na ni Song Yu ang misyon na ito, siya na mismo ang papatay sa kanya. Naiinis na sinabi ni Elder Yan na alam niyang naghahanap lamang ng ibang paraan ang Tower Master na makaligtas sa kamay niya. Kaya naisip niyang gawin ang bagay na ito. Binalaan rin ni Elder Yan ang Tower Master na nasa antas pa lang ng Bone Forging Realm ang bata na ito. Kaya kung masira man ang kanyang plano dahil sa ginawa niya, siya ang mananagot dito. Pagkatapos nito, agad na tinulak ni Elder Yan ang katawan ng Tower Master sa sahig. Seryosong sinabi rin ni Elder Yan na sa kasalukuyan, kalahati sa 15 Tower Master ang nasa ilalim ng kanyang kontrol. Kaya sigurado na niya na malapit nang maging parte ng kanilang Yaowang Temple ang pamilya na ito. Pinagalitan rin niya ang Tower Master dahil ang plano nilang sakupin ng isang pamilya ng 7 noble families ay maaaring masira lang dahil sa pagdala niya kay Song Yu sa misyon na ito. Tumawa ng malakas si Elder Yan at sinabi niya na sa ilalim ng kanyang pangangalaga, maaaring manatili ang Tower Master sa kanyang tower. Ngunit ang pagkakaiba lang ay mawawala na ang pangalan ng kanilang pamilya at gagamitin na nila ang pangalan ng kanilang Yaowang Temple. Nagsaad naman ang Tower Master na huwag dapat makampante ang Elder dahil ayon sa ating bida, may isang misteryosong babae na nagamot ang kanyang lason. Kaya kung kaya nang magamot ang lason na ito, sa tingin niya ba ay susunod pa sa kanya ang ibang Tower Master? Naging seryoso naman ang Elder at tinanong niya ang Tower Master kung umaasa ba siya na may magliligtas sa kanila sa lason niya. Agad naman na tinadyakan ng Elder ang mukha ng Tower Master at sinabihan niya ito na itigil na niya ang kanyang panaginip. Dahil ang kanilang 7-colored palm of the skies na lason ay ang pinakamapanganib na lason sa buong mundo. Kaya walang sino man ang makakagamot sa lason na ito. Galit na sinabi rin ng Elder na naging maswerte lamang si Song Yu dahil ang kanyang disciple lamang ang nakalaban niya. 3 lason lamang ang alam ng kanyang disciple kaya nakaligtas siya. Sinabi rin niya na kung siya ang naglagay ng lason sa katawan ng bata na ito ay tiyak na namatay na siya. Kahit na ipunin pa nila ang lahat ng pinakamagaling na manggagamot sa buong mundo ay walang makakapagpagaling sa lason niya. Naiyak naman ang Tower Master dahil sa mga sinabi ng kumag na ito. Binalaan naman ni Elder Yan ang Tower Master na kailangan niyang patayin agad ang bata na ito matapos niyang makuha ang Body Roots. Dahil kung hindi niya magagawa ito ay sisiguraduhin niyang mamamatay silang lahat ng kanyang kapwa Tower Master. Nagsaad din siya na talagang mahina lang sila at walang kwentang mga babae. Pagkatapos nito ay agad na lumabas ang Elder ngunit bago pa ito makalabas ay binigyan niya ng payo ang Tower Master na manatili na lang silang alila ng mga lalaki. Nagalit naman dito ang Tower Master ngunit alam niyang wala na siyang magagawa dito. Natuwa naman ang ating bida sa kanyang nalaman at nasabi niya na alam na niya kung bakit naisipanakaw ng Tower Master sa kanya ang kayamanan na ito. Agad naman na pinabalik ni Joe Fan ang kanyang demonic baby at kanyang naisip na kapag nakuha na niya ang Body Roots na ito mamaya ay agad na siyang aalis sa lugar na ito. Kaya sigurado niyang mas magagalit pa ang mayabang na Elder na ito.
Tiningnan rin ni Joe Fan ang dalawa niyang kasama at kanyang nasabi na mukhang ang pamilya nila at ang Song family ang magbabayad ng gagawin niya. Ngunit nasabi rin niya na mas mabuti na ito, kaya pinasalamatan na lang niya ang mga ito sa mangyayari sa kanila. Kinagabihan, agad naman na nagsimula na si Joe Fan sa kanyang misyon. Nagsaad rin siya na mabuti na lang at ibinigay sa kanya ni Kai Ching ang mapa ng lugar na ito dahil kung hindi niya ibinigay ito ay tiyak na mahihirapan siya na makapasok sa loob nito dahil sa malalakas na array formation na nakalagay dito. Pagkatapos nito ay agad na tumalon si Joe Fan sa kabilang gusali upang makalapit pa siya sa kanyang target. Ngunit bigla naman siyang napatigil sa kanyang pagtalon nang mapagtanto niya na may nag-iba ng array formation sa lugar na ito. Agad rin na nagtago si Joe Fan at kanyang nasabi na ang loob ng tower na ito ay pinuprotektahan ng isang level 5 formation array. Kaya sa tingin niya ay ito ang dahilan ng pagbabago ng posisyon nito. Sa tingin rin niya, nilagay ang array na ito dito upang kahit ang mga disciple ng sect na ito ay mahirapan na makapasok sa loob nito. Nilabas rin ng ating bida ang mapa na ibinigay sa kanya ni Kai Ching at nasabi niya na bilang isang tower master ng kanyang tore ay malaki ang pagkakataon na alam niya ang tungkol sa array na ito. Ngunit sa ngayon ay iba na ang lokasyon ng array na ito kumpara sa mapa kaya nasabi na lang niya na may nag-iba sa array na ito. Kaya agad na nagpunta ang ating bida sa kabilang gusali at agad niya rin na nilabas ang kanyang demonic baby upang masuri niya ulit ang lugar na ito. Nainis rin si Joe Fan dahil kailangan niyang suriin ang buong paligid ng tore na ito upang malaman niya ang lokasyon kung saan nakatago ang Budi Roots. Kaya nasabi na lang niya na mukhang hindi magiging madali ang misyon na ito para sa kanya. Kaya agad na inutusan ni Joe Fan ang kanyang demonic baby upang tingnan ang buong gusali. Ngunit bigla namang siyang napatigil sa kanyang paglipad nang maramdaman niya ang isang malakas na aura sa kanyang ibaba. Kaya nasabi niya na nanggaling ito sa isang Heavenly Realm Master. Agad naman na tiningnan ni Joe Fan ang bahay na ito at doon ay nakita niya ang Elder na kasama ni Yan Tang. Bigla namang dumating si Yan Tang sa harapan ng Elder. Napansin rin ng Elder na mukhang tumaas na naman ang antas ng cultivation niya kaya sinabihan niya ito na kapag nagpatuloy pa ang pagtaas ng kanyang antas ay tiyak na malapit na niyang maabutin ang kanyang nakakatandang kapatid. Hindi naman sumang-ayon si Yan Tang dito at nagsaad siya na kahit ang kanyang ama nagsabi na isang henyo ang kanyang kapatid na lumalabas lamang sa 100 taon sa kanilang pamilya. Kaya nasabi na lang niya na kahit anong gawin niya ay hindi siya magiging kasing lakas ng kanyang kapatid. Ngunit bigla rin naging seryoso si Yan Tang at kanyang sinabi na matatalo lamang niya ang kanyang kapatid kung taglay niya ang talento at katangian ng kaibigan niya. Nagtaka naman ang Elder nang marinig ito at kanyang tinanong kung ang tinutukoy niya ba ay si Joe Fan. Agad naman na sinagot ito ng oo ni Yan Tang, nagsaad rin si Yan Tang na isang bagay lamang ang pinagsisisihan niya sa buong buhay niya. Ito ay ang hindi niya pagseryoso sa kanyang pagsasanay noon. Kaya noong kinailangan ni Ning-er ang kanyang tulong ay wala man lang siyang nagawa para matulungan ito. Kaya sa ngayon ay nais niyang maging malakas upang maprotektahan niya si Ning-er sa hinaharap at hindi si Joe Fan. Nagsaad naman ng Elder na dapat malaman ni Yan Tang na base sa kanyang antas sa kanilang pamilya, tiyak na hindi hahayaan ng kanilang pinuno na pakasalan niya ang isang babae na nagmula lamang sa isang second-rate na pamilya. Sinabi naman ni Yan Tang na alam na niya ito. Ngunit sinabi sa kanya ng kanyang kaibigan na kung siya ay naging pinakamalakas sa kanilang pamilya. Walang sino man ang pipigil sa kanya sa kung ano man ang gawin niya. Nakangiting sinabi rin ni Yan Tang na siya mismo ang magdedesisyon sa sarili niyang kasal at walang magagawa ang kanyang ama dito. Nagtaka naman ang Elder nang marinig ito at tinanong niya ang kanyang young master kung saan siya pupunta. Agad naman na sinabi ni Yan Tang na magsasanay siya ulit ng kanyang martial arts upang mas lumakas pa siya. Natuwa naman ang Elder nang makita niya ang kakaibang determinasyon sa mukha ni Yan Tang at kanyang nasabi na mukhang ito ang naging epekto ni Joe Fan sa kanya. Kaya sa tingin niya, kapag nagpatuloy ito ay tiyak na mararating ni Yan Tang ang Heavenly Realm sa batang edad. Natuwa naman si Joe Fan nang marinig niya ang mga sinabi ni Yan Tang na nais niyang maging mas malakas sa kanya. Kaya sa tingin niya ay tama lang ito, upang maprotektahan niya si Ning-er sa hinaharap. Pagkatapos nito ay agad na umalis si Joe Fan upang ipagpatuloy ang kanyang pagsuri sa loob ng tore. Ngunit habang ginagawa ito ni Joe Fan ay bigla naman siyang napatigil nang marinig niya ang isang pamilyar na boses. Kaya agad niyang pinuntahan ang bahay kung saan nanggagaling ang boses na ito. Nagulat si Joe Fan nang makita niya si Dandan at Yan Fu sa loob ng bahay na ito. Napansin rin niya na parang nais ni Yan Fu na maging asawa si Dandan dahil wala na rin naman ang kanyang fiancé na si Tin Yu.
Namangha naman si Joe Fan sa kakayahan ni Elder Yan dahil talagang napagaling niya agad ang pinsala na dinulot niya kay Yan Fu sa nakaraang laban nila. Samantala, sinabi naman ni Yan Fu na malapit na mapasailalim sa kanilang Yaowang Temple ang kanilang sect kaya dapat ay magbigay respeto sa kanya si Dandan. Inutusan niya rin ito na dapat niyang putulin na ang kasal nila ni Tin Yu dahil sila rin naman ang magiging amo nila. Ngunit agad naman na tumutol si Dandan sa nais gawin ng kumag na ito. Nagdesisyon naman si Joe Fan na umalis na lang dahil mukhang wala rin namang maitutulong sa kanya ang dalawa na ito. Ngunit bigla namang sumigaw si Dandan na kailangan niya pang magpunta sa kanyang master kaya aalis na siya. Nagulat naman si Joe Fan nang marinig ito dahil mukhang maaari niyang sundan ang babae na ito. Nasabi rin ni Joe Fan na ang master ni Dandan ay ang Tower Master ng Mundane House, kaya kapag sinundan niya ito ay tiyak na makakapasok siya doon ng walang kahirap-hirap. Kaya tumawa na lang siya nang marinig ito at kanyang nasabi na talagang hindi pa natatapos ang kanyang swerte dahil mas mapapadali na naman ang kanyang paghahanap sa Body Roots. Ngunit bigla namang nakita ni Joe Fan na talagang gustong tikman ni Yan Fu si Dandan. Kaya agad na niyang tinulungan ang babae na ito dahil nais niyang magpunta ito sa kanyang master. Bigla namang nakaramdam ng matinding sakit ng tiyan si Yan Fu nang tuluyan ng makasanib ang demonic baby ng ating bida sa katawan niya. Nagulat rin si Dandan dahil mukhang nawala na ng malay ang bastos na ito. Naging seryoso naman si Joe Fan at kanyang sinabi na kung hindi lang dahil maaaring magpunta dito ang kanyang master ay hindi lang ito ang gagawin niya sa kanya. Kaya nagsaad na lang si Joe Fan na sa susunod ay sisiguraduhin niyang papatayin niya ang Yan Fu na ito. Agad naman na umalis si Dandan sa gusali kaya nasabi na lang ni Joe Fan na mukhang matutupad na ang kanyang misyon. Sinundan niya rin si Dandan at kanyang sinabi na kailangan niyang malaman sa master nito ang lokasyon kung saan nakatago ang Body Roots. Sa kabilang banda, ay patuloy naman na umiiyak si Dandan dahil sa pambabastos ng Yan Fu na ito sa kanya. Matapos ang ilang sandali ay narating na rin nila ang tore kung saan nakatira ang master ni Dandan. Kaya agad na natuwa si Joe Fan dahil maaaring makakita siya ng clue sa lugar na ito. Ngunit napansin naman ni Joe Fan na parang may kakaiba sa lugar na ito habang tinitingnan niya na kumakatok si Dandan sa pintuan. Kaya agad na lumapit si Joe Fan sa pinto upang malaman niya kung sino ang nasa loob ng silid na ito. Nagulat naman siya nang makita niya ang isang elder sa loob kasama ang Tower Master. Samantala, nagtanong naman ang Tower Master kay Elder Lin kung may gusto ba siya sa kanya. Namumula, sinagot naman ito ng oo ni Elder Lin at sinabi rin niya na lahat ng tao sa buong mundo ay magkakagusto sa ganda niya. Nagulat naman si Joe Fan nang makita niya ang dalawa na ito at hindi rin siya makapaniwala na ito na ang estado ng isa sa 7 noble families. Nainis rin siya dahil kahit saan man siya magpunta sa lugar na ito ay ganito ang kanyang nakikita. Ngunit naisip naman niya na masyadong maaga pa para sumuko kaya nagdesisyon na lang siya na pagmasdan muna kung ano ang mangyayari. Agad naman na tinaas ni Elder Lin ang kanyang kamay at inutusan niya ang Tower Master na nais niyang makita ang kanyang pagkababae. Ngunit agad naman na iniwasan ito ng Tower Master at biniro niya ang Elder na kung tatanggalin niya ang kanyang maskara ay kailangan niyang kunin siya bilang kanyang asawa. Nakangiting sinabi naman ng Elder na gagawin niya ito nang walang problema. Natuwa naman ang Tower Master nang marinig ito at kanyang tinanong ang Elder kung pumapayag na ba siya sa kanyang mga kondisyon upang mangyari ito. Ngunit bigla namang nag-iba ang reaksyon ng Elder at siya ay natahimik. Nagsaad din siya na kahit gusto niya ang Tower Master ay malalagay siya sa mapanganib na sitwasyon. Alam niya rin kung gaano kalakas ang laso ng Elder Yan na ito kaya kung nais niyang labanan niya ito ay hindi ito mangyayari dahil maaari siyang mamatay sa laso nito. Nagalit naman ang Tower Master nang marinig ito at tinanong niya rin na kung nasaan na ang pagmamahal na sinabi niya sa kanya kanina. Nagsaad din siya na sinabi niya kanina na handa siyang mamatay para sa kanya ngunit ngayon ay nagbago na ang kanyang desisyon. Agad naman na sinabi ni Elder Ling na kaya niyang mamatay dahil sa pagmamahal niya sa kanya. Ngunit ayaw lamang niyang mamatay sa isang walang kwentang laban. Nagalit naman ang Tower Master nang marinig ito at kanyang sinabi na isa siyang sinungaling na tao, dagdag pa niya na lahat ng mga lalaki ay mga sinungaling talaga. Kaya agad na niyang pinaalis ang Elder dahil ayaw na niya itong makita. Wala namang nagawa ang Elder kaya naglakad na lang siya palabas sa silid. Ngunit bago pa man siya umalis ay sinabihan niya ang Tower Master na alam niya ang kasalukuyang estado ng kanilang pamilya at alam niya rin kung ano ang nais niyang gawin. Kaya pinaalahanan niya ito na wala na siyang magagawa dito dahil hindi na nila mapipigilan ang pagkawasak ng kanilang pamilya. Naiyak naman ang Tower Master nang marinig niya ito dahil alam niyang totoo ito.
Sinabi rin ng elder na walang sino man ang gustong kalabanin ang Yaowang Temple para lang sa kanila, kaya dapat na niyang itigil ito. Nagsaad rin siya na kung wala na siyang mapupuntahan sa hinaharap pag nasira na ang kanilang pamilya ay maaari siyang magpunta sa kanilang Quaihao Forest. Bigla namang nagsalita si Dandan matapos niyang makita ang nangyayari. Agad naman na nagtanong ang Tower Master kung bakit ngayon lamang siya dumating. Ngunit siya ay napatigil nang makita niya ang sirang damit ng alaga niya kaya tinanong niya ito kung ano ang nangyari sa kanya. Galit na tinanong naman ng Tower Master sa kanya kung muli na naman ba siyang hinaras ng Yanfu na ito. Naiyak na lang si Dandan at kanyang sinabi na huwag mag-alala ang kanyang master dahil walang nagawa sa kanya ang bastos na ito. Humingi naman ng patawad ang Tower Master sa kanya dahil sa kanyang nararanasan ngayon. Ngunit agad naman na sinabi ni Dandan na wala lang ito kumpara sa nararanasan ng kanyang master sa kamay ng Yaowang Temple, kaya baliwala lang ito sa kanya. Nagsaad naman ang Tower Master na kailangan tandaan ni Dandan na ang mga lalaki sa mundo na ito ay magaling lamang magsalita sa harapan nila. Kaya kahit na ipinangako nila na itataya nila ang kanilang buhay para sa kanya ay dapat huwag niya itong pagkatiwalaan. Dahil kung dumating na ang panganib ay ililigtas lamang nila ang kanilang mga sarili at iiwan sila ng mga ito. Kaya kailangan niya itong tandaan palagi at huwag siyang magpapadala sa mga matatamis na salita ng mga kumag na ito. Naging seryoso naman si Dandan nang marinig ito at kanyang sinabi na sa tingin niya ay may lalaki pang iba sa mga nakita nila noon. Nagalit naman ang kanyang master nang marinig niya ito at kanyang tinanong kung ano ang nais ipahiwatig ni Dandan. Seryosong sinabi rin ng Tower Master na walang naiiba sa mga lalaki na ito dahil lahat sila ay pareho lamang. Kaya kung sino man ang tao na naisip niya ay dapat niyang alisin na ito. Binalaan rin niya si Dandan na ang mga lalaki na ito ay habol lamang ang kanilang ganda ngunit ayaw nilang magsakripisyo ng kanilang buhay para sa kanila. Kaya sinabihan niya si Dandan na sila lamang mga babae ang maaaring magtulungan sa isa't isa dahil walang sino man na lalaki ang tutulong sa kanila. Hindi naman nakinig dito si Dandan at kanyang sinabi na meron pang lalaki na katulad ni Joe Fan, dahil ayon sa narinig niya na impormasyon ay nagkaroon ng isang matinding labanan sa lungsod ng Qingming dahil iligtas ng Joe Fan na ito ang isang babae. At sa laban na yon ay napatay niya ang ika-7 elder ng Yuming Valley. Kaya sa tingin niya ay ito ang tao na naiiba sa mga lalaki nilang nakita, dahil nakaya niyang galitin ang buong Yuming Valley para lamang sa pagmamahal niya sa isang babae. Nagulat naman dito ang Tower Master nang marinig niya ito at kanyang sinabi na hindi niya pa nakikita ang tao na ito. Alam niya rin kung anong klase ng tao ang Joe Fan na ito kaya maaaring iba nga siya sa mga lalaking nakita na nila. Ngunit sinabi rin niya na ayon sa narinig niya ay marami nang napatay ang Joe Fan na ito bago pa man mangyari ang laban na yon. Kaya sa tingin niya ay talagang nais niya lamang patayin ang elder dahil sa galit niya sa kanya at nagkataon lamang na nandoon ang babae sa lungsod na yon. Nagsaad naman si Dandan na ayon sa alam niya ay ito ang balita na kinalat ng Yuming Valley, kaya sa tingin niya ay hindi totoo ang balita na ito dahil maaaring sinabi lang ito ng Yuming Valley upang siraan ang pangalan ni Joe Fan. Natawa naman ang Tower Master nang mapagtanto niya kung gaano pinagtatanggol ng alaga niya ang Joe Fan na ito. Kaya biniro niya na lang ito na mukhang may gusto siya kay Joe Fan na ito. Kahit na ang ating bida ay nagulat rin sa sinabi ng Tower Master na gusto siya ng Dandan na ito. Nagsaad rin ng Tower Master na sa tingin niya ito rin ang dahilan kung bakit parang kakaiba ang kinikilos ng kanyang alaga sa mga nakaraang araw dahil mukhang nagkagusto nga ito sa demonyong Joe Fan. Nagsaad rin ng Tower Master na mukhang totoo nga ang kanyang hula nang makita niya ang nahihiyang reaksyon ng kanyang alaga. Napagtanto naman ni Joe Fan na mukhang ginawa lamang ni Dandan ang pangpapahiya sa magkapatid noon upang makuha ang kanyang atensyon. Kaya natawa na lang siya dahil talagang kakaiba ang kanyang karisma kaya ang mga babae ay nahuhulog na lang sa kanya kahit hindi pa nila nakikita ang mukha niya. Kaya nagbiro na lang siya na ang pagiging gwapo katulad niya ay talagang mahirap. Bigla namang lumabas ang pawis sa mukha ni Dandan at kanyang sinabi na huwag na siyang biruin ng kanyang master. Nahihiya rin niyang sinabi na ngayon lamang siya nakakita ng isang lalaki na kayang kalabanin ng 7 noble families para lamang sa isang babae. Kaya sa tingin niya ay totoong pagmamahal ang dahilan kung bakit niya ginawa ito. Kaya nais lamang niyang makahanap rin ng ganitong lalaki sa hinaharap. Natawa naman ang Tower Master nang marinig niya ito at kanyang nasabi na lang na mukhang wala na talagang pag-asa si Ting Yu sa kanya. Ngunit sinabihan niya rin ang kanyang disciple na kahit may ganitong tao nga sa kanilang mundo, tiyak na maraming swerte ang kailangan niya upang mahanap niya ito. Sinabi rin niya na silang disciple ng Huayu Towers ay ikinakasal lamang sa mga malalaking pamilya upang mas mapalakas pa ang kanilang kapangyarihan.
Kaya kailangan tanggapin ni Dandan na hindi nila mahahanap ang tao na ito sa buong buhay nila. Nagsaad din ng Tower Master na pagod na siya kaya nais niyang bantayan ni Dandan ang treasury storage ng kanilang pamilya. Agad naman na pumayag si Dandan sa utos na ito. Nang marinig ito ni Joe Fan ay agad naman niyang pinabalik ang kanyang demonic baby sa katawan niya. Tumawa rin siya dahil mukhang matatapos na niya ang misyon na ito, kaya nasabi na lang niya na tamang-tama lamang ang oras na ito.